tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking pagbabago sa geopolitical na kalagayan sa gitnang silangan ang kasalukuyang umaagaw sa atensyon ng buong mundo. Tinitingnan muli ng mga internasyonal na tagamasid ang mga bagong galaw ng pamahalaan ng Israel kaugnay ng pananaw para sa panahon pagkatapos ng digmaan nito para sa Gaza Strip. Ipinapakita ng mga kaganapan ng matinding hidwaan sa pagitan ng mga pandaigdigang balangkas ng kapayapaan at ng mga aktual na hakbang sa lupa ng sigalot. Formal na tinanggihan ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang 15 puntong planong pangkapayapaan para sa Gaza na inianunsyo ng Board of Peace na pinangungunahan ng Estados Unidos noong huling bahagi ng Hulyo 2026. Sa halip na tanggapin ang sunod-sunod na pag-atras ng militar, inaprubahan ng Israel ang paunang proyektong pang-infrastruktura na Green Rafah sa silangang bahagi ng Rafah. Ayon sa mga ulat ng media ng Israel, ang proyektong ito ay kinabibilangan ng suportang pinansyal mula sa United Arab Emirates o UAE. Naglabas agad ng babala ang mga geopolitical na ekspertong sina Ahmed Al-Ataune at Mohammed Hamed Al-Aila hinggil sa tunay na pakay ng proyektong ito. Ayon sa kanila, naglalayon ang Green Rafah na hatiin ang Gaza Strip sa maliliit at hiwa-hiwalay na maliliit na kanton upang magpataw ng pangmatagalang kontrol sa seguridad. Bukod dito, gagamitin umano ang presyur sa makataong tulong at limitadong pagpasok at paglabas upang pasunurin ang mga residenteng Palestinian. Naglalayon ang ulat na ito na magbigay ng malalim na pagsusuri sa tatlong pangunahing aspeto ng krisis. Susuriin natin ang formal na pagtanggi ng Israel sa mga kasunduan sa kapayapaan, ang estratehiya sa infrastruktura sa mismong lugar gaya ng Green Rafah, ang pagharang sa pansamantalang pabahay, at ang usaping ukol sa International Stabilization Force o ISF. Tatalakayin din natin ang krisis sa seguridad sa karagatan sa Strait of Hormuz at ang epekto nito sa pandaigdigang daloy ng supply ng enerhiya. Ang mga geopolitical na galaw na ito ay may direktang epekto sa pandaigdigang kapayapaan. Para sa ating mga Pilipino, mahalagang maunawaan ang mga kaganapang ito dahil sa malaking implikasyon nito sa ating ekonomiya at sa kaligtasan ng ating mga kababayan sa rehiyon. Upang maunawaan ang lalim ng issue, kailangang balikan ang 15-point planong pangkapayapaan na inilabas ng Board of Peace na pinangungunahan ng Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump. Ang balangkas ay naglalatag ng maayos na hakbang-hakbang na proseso upang wakasan ang labanan at ayusin ang pamamahala sa Gaza. Nakapaloob dito ang sunod-sunod na pag-aalis ng armas ng Hamas, kung saan isusuko at bubuwagin ang lahat ng mabibigat at magagaang sandata, pati ang mga pabrika ng sandata at mga lambat ng tunel sa ilalim ng lupa. Iminungkahi rin ng plano ang pagtatag ng Palestinian lupon ng mga teknokrata na tatawaging National Committee for the Administration of Gaza para sa sibilyang pamamahala, habang ang pandaigdigang puwersang pampatatag naman ang hahawak sa mga isinukong sandata. Kasabay nito nakatakda ang sunod-sunod na pag-atras ng Israeli Defense Forces o IDF patungo sa zonang panangga ng Yellow Line. Ang layunin ng balangkas ay ang pagbuo ng kredibleng proseso patungo sa pagtatag ng isang independenteng estado ng Palestina. Subalit noong Agosto 9, 2026, formal na inihayag ng gabinete ng Israel ang opisyal na pagtanggi sa probisyon ng US balangkas. Madiing iginiit ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na walang magaganap na pag-atras ang militar ng Israel mula sa Gaza Strip hanggat hindi kumpletong nadidiskarmahan ng Hamas. Malinaw na tinanggihan ng Israel ang sunod-sunod na pag-atras mechanism na nakasaad sa plano ng Board of Peace. Hayag ding sinabi ni Netanyahu na nananatiling sarado ang Israel sa pagbuo ng anumang independenteng entidad pampolitika ng Palestina sa Gaza man o sa West Bank. Ang matigas na linyang ito ay may malalim na kaugnayan sa panloob na takbong pampolitika sa Israel. Sinusuportahan ng koalisyon ng matinding kanan ni Ministro ng Pananalapi Bezalel Smotrich at Ministro ng Tanggulan Israel Katz ang ganitong paninindigan bilang paghahanda sa nalalapit na pambansang eleksyon sa Israel ngayong Oktubre. Liang Senling Archileo. Habang nagpapatuloy ang diplomatikong pagbara sa planong pangkapayapaan, isinusulong ng Israel ang muling pagsasaayos sa mismong lugar sa pamamagitan ng Green Rafah paunang proyekto. Matatagpuan ang proyektong ito sa silangang bahagi ng Rafah sa loob mismo ng ipinatupad ng unilateral zonang panangga ng Yellow Line. Ang paglalagay ng zona ito ay lalong nagpapaliit sa espasyo at lupain na maaaring tirhan ng mga residenteng Palestinian
Ayon sa punong Minister's Office ng Israel, ang Green Rafah ay isang sinusuportahan ng UAE paunang proyekto para sa pansamantalang pabahay at muling pagtatayo sa ilalim ng US Civil Military Coordination Center o CMCC. Ang pangunahing layunin nito ay ang magtayo ng kontroladong pamayanan na malayo sa impluensya ng Hamas. Sa ilalim nito, ang militar ng Israel ang mamamahala sa pagpapatayo ng mga pasilidad tulad ng supply ng tubig, alkantarya o sistemang alkantarya at kuryente. Papasok naman sa napakahigpit na proseso ng seguridad ang sinumang Palestinian na nagnanais magtrabaho o tumira sa lugar. Lahat ng mga kontratistang Palestinian at manggagawa ay isasalang sa pagsusuring biometriko at panseguridad ng ahensiyang paniktik na Shin Bet ng Israel. Idinisenyo ang buong pamayanan bilang kontroladong zonang makatao kung saan gagamit ang mga residente ng mga elektronikong pitaka para sa shekel at hiwalay na kurikulum sa edukasyon. Sa kabila ng mga ipinangakong pasilidad sa Green Rafah, may matitinding restriksyon na ipinapatupad ang mga otoridad ng Israel sa mga silungang makatao. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga mangyayari ng naililipat na bahay o caravan sa lugar hanggang Nobyembre 2026. Ang panuntunang ito ay nagdudulot ng matinding paghihirap sa libu-libong pamilyang walang maayos na masisilungan sa gitna ng nawasak na infrastruktura. Ayon sa pagsusuri ng tagasuri na si Mohammad Hamed Al-Aila, ang pagkaantalang ito sa pagpapasok ng pansamantalang pabahay ay tahasang paglabag sa kasunduang makatao. Ang nasabing protocol ay formal na nilagdaan 10 buwan na ang nakararaan sa Sharm el-Sheikh, Egypt upang tugunan ang krisis sa tirahan. Ang pagharang sa mga caravan ay nakikita bilang paraan upang kontrolin ang galaw at pamumuhay ng populasyon. Kasabay ng kaganapan sa Gaza, may isa pang malaking krisis na nagaganap sa mga karagatan ng gitnang silangan na banta sa pandaigdigang seguridad. Ang Strait of Hormuz ang pinakamahalagang makipot na daanan ng enerhiya sa karagatan sa mundo kung saan dumadaan ang humigit kumulang 20 milyong bariles ng krudo bawat araw, katumbas ng 25% ng pandaigdigang kalakalan ng langis sa pamamagitan ng dagat, pati ang 20% ng liquefied natural gas o supply ng LNG. Paano nga ba naapektuhan ng sigalot na ito ang pandaigdigang daanan ng barko? Simula noong Pebrero 28, 2026, nagkaroon ng matinding sigalot sa rutang ito nang magpakalat ang Iranian Revolutionary Guard Corps o IRGC ng mga minang pandagat. Naglunsad din sila ng mga pag-atake gamit ang drone at misil laban sa mga barkong pangkalakalan at mga tanker ng langis na tumatawid sa rehiyon. Kabilang sa mga barkong inatake ay ang tanker ng langis na Skylight, kung saan 2 mga marino ang nasawi, pati ang mga barkong MK Diviom at Stena Imperative. Dahil sa mga pag-aataking ito, naglabas ng ulat ang International Maritime Organization o IMO noong Abril 2026 ukol sa kalagayan ng mga barko at marino sa rehiyon. Ayon sa IMO, humigit kumulang 2,000 mga barkong pangkalakalan at halos 12 mga marino ang naipit sa loob ng Persian Gulf dahil sa kawalan ng ligtas na daanan. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng malaking pagkaparalisa sa pandaigdigang kalakalan ng enerhiya. Ayon sa mga ulat mula sa United Nations at International Trade Center o ITC, ang pagdaan ng LNG sa Strait of Hormuz ay bumagsak ng 95%. Kasabay nito ang krudo at pagluluwas ng mga produktong petrolyong na proseso na dumadaan sa rutang ito ay nabawasan ng mahigit 35 milyong tonelada. Ang ganitong kalaking bawas sa supply ay agad na nagdulot ng matinding krisis sa pandaigdigang merkado ng langis. Upang maunawaan ang mas malawak na epekto nito, kailangang suriin ang geopolitical na implikasyon ng mga bagong taktika ng Israel sa Gaza. Ayon sa pagsusuri ng ekspertong si Ahmed Al-Ataune, ang pagtatag ng Green Rafah at iba pang hiwalay na mga zonang administratibo ay naglalayong hatiin ang Gaza Strip sa maliliit na cantons. Sa ilalim ng estratehiyang ito, magkakaroon ng tinatawag na mga green zone na may limitadong tulong na makatao at mga red zone na patuloy na ibubukod at bubuksan sa mga operasyong militar. Ang ganitong sistema ay naglalagay sa buong Gaza sa ilalim ng ganap na kontrol ng Israel sa administrasyon at seguridad. Iniiwan nito ang mga residenteng Palestinian sa 3 mabibigat na pagpipilian lamang: ang ganap na pagpapasailalim sa kontrol ng militar ng Israel, ang pagharap sa kamatayan o pagkakulong kung sila ay lalaban, o ang tuluyang paglikas patungo sa ibang bansa mula sa sariling bayan.
Binigyang diin din ng mga taga-Suri na naglalayon ang estratehiyang ito na alisin ang mismong dimensiyong pampolitika ng usaping Palestinian sa pamamagitan ng pagtrato sa kanila bilang mga residente lamang na nangangailangan ng tulong, pangkabuhayan at hindi bilang mga mamamayan na may pambansang layunin. Isang malaking hamon din ng usaping kaugnay ng International Stabilization Force o ISF. Binuo ang ISF sa ilalim ng UN Security Council Resolution 2803 at pinamumunuan ni Major General ng Estados Unidos Jasper Jeffers na may orihinal na planong magpadala ng hanggang 20,000 tropa. Subalit sa kasalukuyan napakaliit pa lamang ng totoong puwersa na handang pumasok sa lugar. Nagplano pa lamang ang Morocco at Uganda na magpadala ng humigit kumulang 200 sundalo bawat isa na napakaliit kumpara sa orihinal na multinasyonal na plano. Ang pagpapadala ng tropa ng Uganda ay nagdulot pa ng matinding debate sa kanilang parliament noong Agosto 6, 2026. Tinanong ng oposisyon sa Uganda kung bakit kailangang sumabak ang bansa sa isang komplikadong sigalot sa gitnang silangan. Bukod sa usapin ng bilang, may matinding magkasalungat na pananaw sa tunay na mandato ng ISF sa ground. Para sa mga Palestinian, nais nilang maging puwersang pamproteksisyon at tagapaghiwalay ang ISF na magtatanggol sa kanila laban sa pananakop at magpapatupad ng pag-atras ng militar. Subalit para sa pamahalaan ng Israel, nais nilang maging sangay panseguridad lamang ang ISF na tutulong sa kumpletong pag-aalis ng armas ng mga grupong lumalaban bago pag-usapan ang anumang pag-atras ng sundalo. Ang kawalan ng pampulitikang kasunduan ay lalong nagpapalala sa sakunang makatao sa Gaza Strip. Ang patuloy na pagkaantala ng rekonstruksyon at ang pagharang sa mga pansamantalang tirahang pantulong at karavan ay nakikita ng mga eksperto bilang paraan ng panggipit. Ang pananatili ng matinding hirap at kawalan ng tirahan ay ginagamit upang pilitin ang populasyon na tanggapin ang mga bagong panuntunan o kaya ay tuluyang lumikas mula sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang krisis sa seguridad sa karagatan sa Strait of Hormuz ay nagdudulot ng matinding dagok sa ekonomiya sa buong mundo. Dahil sa pagharang sa rutang ito, ang presyo ng Brent crude sa pandaigdigang merkado ay lumampas sa $100 bawat bariles noong Marso 2026 at umabot sa rurok na $126 bawat bariles, ang pinakamataas na isang buwang pagtaas ng presyo mula noong krisis sa enerhiya noong dekada 70. Paano naman nito naapektuhan ang iba pang industriya? Hindi lamang enerhiya ang naapektuhan ng krisis, kundi pati na rin ang pandaigdigang sektor ng agrikultura. Ang Persian Gulf ang pinagmumulan ng 30 hanggang 35% ng pandaigdigang pagluluwas ng urea at 20 hanggang 30% ng supply ng ammonia. Dahil sa sigalot sa Strait of Hormuz, bumagsak ng 83% ang pagluluwas ng urea at 75% naman ang pagluluwas ng ammonia. Ang matinding pagbawas sa supply ng mga pangunahing sangkap sa pampataba sa sakahan ay nagdulot ng pandaigdigang pagtaas sa presyo ng abono. Kasabay nito ang mga bayad sa siguro laban sa panganib ng digmaan para sa mga barkong pangkalakalan na tumatawid sa mga regional na daungan ay tumaas ng 4 hanggang 6 na beses kumpara sa karaniwang antas. Ang karagdagang gastos na ito sa transportasyon at logistik ay unti-unting ipinapasa sa mga mamimili sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga geopolitikal na kaganapang ito sa gitnang silangan ay may napakalaking implikasyon para sa Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Sa kasalukuyan, may mahigit 2 milyong mga OFW na nagtatrabaho sa lupa at sa dagat o OFWs ang naninirahan at nagtatrabaho sa rehiyon ng gitnang silangan. Ang anumang pagtaas ng tensyon o pagkabigo sa negosasyong pangkapayapaan ay direktang nagdudulot ng matinding pangamba para sa seguridad ng ating mga kababayan. Para sa mga OFW na nagtatrabaho sa lupa na nanggagamot, nagtatrabaho at naninirahan sa mga kalapit na bansa, ang banta ng mga pag-atake gamit ang missile at drone ay isang pang-araw-araw na panganib. Dahil dito, patuloy na binabantayan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Department of Migrant Workers o DMW ang sitwasyon upang magpatupad ng mga planong pang-emerhensiya at paglikas kapag kinakailangan. Ang seguridad ng mga Pilipino sa ibang bansa ang nananatiling pangunahing prioridad ng ating pamahalaan. Mas matindi naman ang banta para sa ating mga OFW na nagtatrabaho sa dagat at mga marino na naglalayag sa mga rutang malapit sa Persian Gulf. Dahil sa patuloy na pag-atake sa mga barkong pangkalakalan, opisyal na idineklara ng International Bargaining Forum o IBF ang Strait of Hormuz at ang buong Persian Gulf bilang mga lugar na may mataas na panganib at mga lugar na itinuturing na sona ng operasyong pandigma.
Ang deklarasyong ito ay nagbibigay ng mga dagdag na proteksyon at karapatan sa ating mga marino. Sa ilalim ng Republic Act No. 1, 2021 o ang Magna Carta of Filipino Seafarers, ipinapatupad ng DMW sa pamumuno ni Secretary Hans Leo Kakdak ang karapatang tumangging maglayag para sa ating mga kababayan. Ibig sabihin, ang mga Pilipinong mga marino ay may legal na karapatang tumangging sumampa o lumayag sa mga barkong papasok sa mga idineklarang mga zonang may labanan nang walang masamang epekto sa kanilang lisensya o talaan sa trabaho. Bukod dito, may karapatan din sila sa dobleng bayad sa panganib, dobleng kabayaran sa sakuna at libreng pagpapauwi sa bansa. Nagtatag din ang DMW ng mga konkretong mga planong pagkilos upang masubaybayan ang kalagayan ng bawat Pilipino sa rehiyon. Sa pamamagitan ng OWMS Sentral na talaan ng datos, obligadong mag-ulat ng kasalukuyang lokasyon ang lahat ng Licensed Manning Agencies o LMAs para sa kanilang mga naisampang mga marino. Inuuna rin sa pagpaplano ng paglikas sa mga OFWs na sa mga lugar na direktang tinatamaan ng gulo o may mga kondisyong medikal. Para naman sa mga OFWs na sa pilitang uuwi sa bansa dahil sa sigalot, binuo ng pamahalaan ang Committee on Alternative Labor Market Intervention o programang CALMI. Ang programang ito ay naglalayong magbigay ng tulong sa kabuhayan, muling pagsasanay at alternatibong paglalagay sa trabaho sa ibang bansa para sa mga manggagawang napauwi. Sa pamamagitan nito, sinusubukang bawasan ang matinding epekto ng pagkawala ng trabaho ng ating mga kababayan. Hindi lamang sa kaligtasan ng mga OFW nararamdaman ang epekto ng krisis, kundi pati na rin sa mismong lokal na ekonomiya ng Pilipinas. Bagamat nagpanatili ang Department of Energy o DOE ng pinakamababang reserbang inventaryo na 47 araw para sa gasolina at diesel, hindi pa rin ligtas ang bansa sa pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado. Ang pagtaas ng presyo ng krudo sa daigdig ay mabilis na tumatama sa ating lokal na merkado ng petrolyo. Ayon sa mga opisyal na ulat mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at Philippine Statistics Authority o PSA, ang biglaang pagtaas ng presyo ng langis ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng antas ng inflasyon sa bansa. Umabot sa 4.1% ang Philippine antas ng inflasyon noong Marso 2026 na siyang pinakamataas na antas sa loob ng 2 taon. Ang pagtaas na ito ay direktang nagpadapa sa kakayahang bumili ng pisong Pilipino. Ang pagtaas sa presyo ng diesel at gasolina ay lumilikha ng matinding sunod-sunod na epekto sa iba't ibang sektor ng ating ekonomiya. Unang-una narito ang pagtaas ng pamasahe sa pampublikong transportasyon na nagpapabigat sa araw-araw na biyahe ng mga manggagawang Pilipino. Kasabay nito, tumataas din ang gasto sa logistik at transportasyon ng mga produktong agrikultural tulad ng bigas, gulay at karne mula sa mga lalawigan patungong mga pamilihan. Dahil sa pagtaas ng gasto sa biyahe at ang pagmahal ng abono sa sakahan dahil sa krisis sa Persian Gulf, lalong tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke at supermarket. Ang bawat pagtaas ng presyo ng petrolyo sa gitnang silangan ay may direktang epekto sa bulsa at hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Ito ang dahilan kung bakit ang geopolitical na krisis sa malayo ay isang direktang usapin para sa ating bansa. Sa pagbubuod ng ating ulat, malinaw na ang kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan ay nasa isang kritikal na sangandaan. Ang formal na pagtanggi ni punong ministro Benjamin Netanyahu sa 15-point US planong pangkapayapaan ay nagpapatunay na mananatili ang presensiya ng militar ng Israel sa Gaza habang ipinipilit ang kumpletong disarmament ng Hamas. Ang ganitong paninindigan ay nagpapakita ng malalim na hidwaan sa pagitan ng mga internasyonal na diplomatikong panawagan at ng mga lokal na estratehiya ng Israel. Sa kabilang banda, ang pagpapatupad ng Green Rafah, paunang proyekto, ay nakikita ng mga eksperto bilang isang malinaw na estratehiya ng paghahati-hati sa pamamagitan ng pagbuo ng mga isolated microcantons at pagkontrol sa mga batayang serbisyo gaya ng tubig at kuryente. Unti-unting pinalalitan ang pambansang dimensyong pampolitika ng Palestinian cause ng isang lokalisadong pamamahalang makatao. Kasabay nito, ang pagharang sa mga mobile homes hanggang Nobyembre 2026 ay lalong nagpapalala sa krisis sa tirahan. Samantala, ang pandaigdigang puwersang pampatatag ay nananatiling nahaharap sa matinding limitasyon at kawalan ng malinaw na mandato. Sa napakaliit na bilang ng tropa mula sa Morocco at Uganda na nasa 200 sundalo, bawat isa malayo pa ito sa orihinal na planong 20,000 sundalo. Ang magkasalungat na ekspektasyon sa pagitan ng mga Palestinian at ng Israel kaugnay ng tunay na papel ng ISF ay patuloy na nagiging balakid sa mabilis na pagpapairal ng kapayapaan sa lugar.
Sa mga susunod na araw at buwan, may ilang mahahalagang kaganapan na dapat nating subaybayan. Una na rito ang nalalapit na pambansang eleksyon sa Israel ngayong Oktubre 2026, kung saan mahalagang makita kung paano gagamitin ni Punong Ministro Netanyahu at ng kanyang koalisyon ng matinding kanan ang sitwasyon sa Gaza para sa kanilang pananatili sa kapangyarihan. Pangalawa, dapat ding abangan ng opisyal na diplomatikong tugon mula sa mga bansang Arabo, lalo na ang UAE, kaugnay ng kanilang naiulat na pinansyal na suporta sa Green Rafah, pati ang mga susunod na hakbang ng US Board of Peace. Pangatlo, mahalagang tingnan ang magiging tugon ng pamunuan ng Palestina sa mga bagong taktika sa ground. Abangan kung magkakaroon ng tunay na pambansang pagkakaisa sa pagitan ng Palestinian Authority ng PLO at ng iba pang mga paksyon upang buuin ang isang nagkakaisang pambansang estratehiya para sa kinabukasan ng Gaza at ng kanilang mamamayan. Para sa ating mga tagapagbalita at mamamayang Pilipino, mahalagang patuloy na subaybayan ang mga opisyal na advisories mula sa Department of Migrant Workers, OWA at Department of Foreign Affairs. Ang mga pamilya ng ating mga OFW sa gitnang silangan ay dapat na manatiling nakikipag-ugnayan sa mga otoridad upang matiyak ang mabilis na tumugones sa oras ng pangangailangan. Ang kaalaman sa ating mga karapatan at sa totoong kalagayan ng daigdig ang ating pinakamatibay na sandata. Kung nakatulong sa iyo ang malalim at pagsusuring nakabatay sa datos na ito upang maunawaan ang mga balita sa gitnang silangan at ang epekto nito sa ating bansa, pakipindot ang pindutang like sa video na ito. Mag-subscribe na rin sa ating kanal at i-click ang simbolo ng kampana upang maging laging napapanahon sa ating mga susunod na ulat at pagsusuri.